Welcome back for today's episode of Danielle Stories. Ating tunghayan ngayon ang isa sa mga inspirational story ng mga magigiting. Let's welcome Ma'am Pines. Bago po ang lahat, kumusta po kayo? Okay naman. Masaya, Masaya. pero pagod ng konti. Pagod ng konti. So, siguro po, mag-proceed na kagad tayo sa ating mapag-uusapan for today. Sa bilang journey niyo po sa pagiging guro. So, kumusta po ang pagiging buhay guro? Masarap na, mahirap, Mahirap. masaya din naman. So, paano niyo po nasabi na masaya and at the same time mahirap? Actually, dalawa ng sector yung pinasukan ko. Dati nasa private ako, ngayon nasa public. So, nung nasa private school ako, medyo mahirap, pero nag-enjoy naman ako. Kasi, alma mater ko yung kung saan ako nagturo. Tapos, nakapag-build na ako ng relationship sa mga co-teachers ko. Meron akong circle of friends. Tapos, yung mga estudyante, mababait, tsaka yung dahil medyo may kaya, yung medyo mapapangong tignan, malilinis. Yan. Ngayon, sa public sector, hindi naman ako nahihirapan kasi sanay ako dun sa mga paperworks. Unlike nung pagdating ko doon, narinig ko yung mga co-teachers ko, sabi nila, daming paperworks naman yan. Ako naman, nagmamasid. Kasi sanay ako doon sa ganung mga trabaho, mga paperworks. Yun nga po yung isa rin talaga sa magandang bagay sa pagtuturo, yung makabuild ka ng relationship with other people, hindi lang sa mga co-teachers mo, sa mga school personnel, or even sa mga estudyante, talagang magkakaroon ka po ng deep relationship sa kanila na as time goes by, yun yung parang pag magbabalik tanaw ka, yun yung mamaalala mo. Kasi alam naman po na yung pagtuturo talagang lilipas yan, yung mga estudyante mo, gagraduate sila, syempre mag-move up sila, and even mga teacher, yung iba lumilipat sila ng school. So, kapag nagtuturo ka, makaka-build kayo ng memories with each other and masaya siyang balik-balikan kapag lipas ng panahon. True. And siguro short throwback lang po tayo, no? So, kailan nyo po ba na-discover yung passion nyo sa pagtuturo? And masasabi nyo po bang ito yung pangarap nyong career? Actually, hindi ko pinangarap. Hindi ko pinangarap maging guro. Never talaga. So, bakit ako napunta sa teaching? Nung college kasi ako, meron akong scholarship. So, limited yung course na pwede kong kunin. So, pinlano ko na magkuha ng BS Psychology. Kaso, sabi nung aming grants officer, sabi niya, Miss Makapagal, wag na BS Psychology kasi bibihira yung pwedeng landingan mong work. So, kumuha ka ng BS Education, sabi niya, marami kang pwedeng landingan na trabaho. So, since bata ako noon, I was only 15, no? Wala namang guidance ng magulang ng panahon namin. Nag-say na lang ako ng, opo miss, sige. So, until yun na nga, nagkaklase kami. Okay naman, na-maintain ko naman yung grade na kailangan namin i-maintain. Pero maniwala ka sa hindi, kahit nag-graduate na ako, ng March 20, if I'm not mistaken, mga March 25 nung gumraduate ako, wala pa sa sistema ko ang magiging teacher ako balang araw. Pero, siguro, shortcut na rin yun. Kung kumuha ako ng gusto kong course, like, gusto ko dati din maging chemical engineering student, kaya isang agriculturist, o kaya isang medtech, no? Kung mapapasin mo, lahat naka-line sa science. Kaya lang, dahil walang pera yung mga magulang ko, so, kinuha ko na yung BS Education, major naman in chemistry. So, science din naman siya. Yun. Hanggang sa, yun na nga, iniisip ko, siguro kung nag-engineer ako, bagsak ko din teaching. Siguro kung naging agriculture student ako, pag-graduate ko, teaching din. Or kung nag-medtech ako, baka teacher din ako. So, God knows really kung ano talaga yung plano niya. Sabi nga, yung
mas maganda yung plano niya kaysa sa plano mo. So yun ang iniisip ko. Sabi ko, siguro kung ganito yung naging course ko, baka teaching din yung ilalandingan ko. Opo. So ginawang shortcut. Opo, Bigat. parang shortcut lang. So, Oo. parang binigyan niya po muna Oo. kayo ng, parang may sign na Mhm. para yung babagsakan nyo is parang doon din naman, pero hindi lang siya directly doon Oo. sa course. Kumbaga, parang na-redirect lang Oo. po siya. Tapos, na-realize ko na gusto ko rin naman pala ng teaching. Opo. Pero there are times pa rin ngayon, what if, may mga what if pa rin Opo, ako hindi at talaga siya my age. nawawala. Oo, meron pa rin akong what if. Pero sabi ko, naman, lahat naman ng grasya natanggap ko sa sa teaching. Napaaral ko mga anak ko, di ba? Kaya, Opo. naging masaya naman ako bilang guro. Yung fulfilling naman. Opo. Although nga, kaya talaga kapag ka hindi ka talaga luto ang puso, sabi nga ng matatanda, medyo mahirap ang Opo. teaching. Although, pero pag may passion ka at yun talaga ang gusto mo, kapag ginagawa mo siya, hindi siya mahirap. Opo, yung passion po talaga yung magbubusta niyo para True. magpatuloy sa ginagawa. Tama. Even ako, ma'am, parang sabi ko noon, ayaw ko mag-teacher. Ayaw ko ng education kasi alam ko na parang stress, ganyan yung workload. Pero, hindi natin alam kung ano yung mangyayari in the Tama. future. Kumbaga, hindi po tayo basta magre-rely kung ano yung nangyayari ngayon. Kasi there's a possibility na pwedeng ngayon may passion ka dito, pero in the future is mawawala yun, and meron palang other path na Oo. pwede mong tahakin. Basta, gusto ng Diyos, napakabilis, Opo. napakadali. Hindi ka mahihirapan. Like in my case, sabi ko, nung nag-apply ako, wow, ang bilis. Walang harang, as in talaga. Yun, tapos, ngayon, nag-enjoy naman ako. Opo, God's plan is the best talaga. True. Always the Okay, best. amen. Talagang hindi yun. Walang titibag doon. Okay. And now naman po na nasa current job na kayo sa pagiging guro, nangyari po ba na dumating na sa point na parang nafe-feel out of passion na kayo dahil sa workload and yung stress na minsang binibigay ng environment? Kaya nga siguro nakarating ako sa public. Di ba nga? I stayed for 22 years in private school. Opo. Tapos, nung feeling ko, na ako, parang nade-depress na ako, nare-repeat lang yung ginagawa ko, Opo. parang hindi ako nag-grow. Parang walang improvement. So, naisip ko, baka merong ibang linya Opo. na inaano sa akin si God. Opo. Tapos, nag-stop ako. Gusto ko mag-resign, pero sabi ng principal namin, no, leave ka muna para may fallback ka when time comes. Pero nung naka-leave ako, napaka-uncomfortable ko pa rin. Kasi Opo. feeling ko talaga I need to resign. Hanggang sa magbigay na naman ng mensahe si Heavenly, si God, Opo. na dapat magtuturo ako pero sa ibang sector naman. Opo. At saka yun na nga, kasi sabi ko, nung araw na yon, sabi ko, Lord, please, pakita mo sa akin kung ano ba talagang decision na gagawin ko. And then within the day, nung araw na yon, the answer was given. Naibigay sa akin yung sagot. And when I decided, it was so peaceful. Lalo na nung matanggap ko na my resignation was accepted. Opo. Talaga nabunutan ako ng tinik. Gumaan yung loob, kumbaga. Gumaan talaga. Kaya nung mag-apply ako sa public, actually hindi naman talaga muna ako magtuturo. Opo. It was only an accident. Talagang ayoko nang magturo. Tapos, yung kaibigan ko na naging kumari ko, naging kaklase ko yun Opo. college, ASDS ng Division of Pampanga, Opo. si Ma'am Weng. Opo. Yeah. Kaklase ko yun na high school hanggang college. Sabi niya, Mars, anong standing mo? Anong status mo dito sa school? Sabi ko, naka-leave lang ako. Ay, sayang. Sabi niya, kasi nag-hire ulit ako ng secondary teacher. Tapos sabi niya, hindi ka naman pala naka-resign, naka-leave ka lang. And then, yun, maghapon, dinala ko sa prayer. And then, before the day ended, that time, the answer was there. Opo. Malinaw na malinaw.
Hindi ko lang matandaan eksakto yung word, pero sabi nung speaker namin nung araw na yun, kasi meron kaming inatinan na Opo. seminar. Hindi man ito ganito ka-eksakto, pero ganito siya. Bakit ka matatakot sa pagbabago? Dahil ba natatakot ka dun sa kung anong mawawala sa'yo? Opo. Sabi niya, why not focus on what you will gain? Opo. Yun, meron yun buong ano yun parang short, ano siya, hindi lang sentence yun, ewan ko anong tawag doon. Basta, napakalaman nung sinabi nung speaker, na yun na nga, sabi niya, takot ka sa changes? Bakit? Natatakot ka ba kung anong mawawala sa'yo? Opo. O, diba? Kung ako magre-resign ako mawawalan ako ng mahal kong eskwelahan. Opo. Mga friends ko, iiwan ko. Yung mga anak ko dito nag-aaral. Yung mga estudyante ko, mahal na mahal din. Mahal na mahal ko Opo. din. Yung gano'n. So, talagang nangyaring malaking challenge siya sa inyo. Yes, ma'am. talagang I was in what we call dilemma. Opo, dilemma talaga. Parang there were these two roads Opo. na hindi ko alam kung anong tatahakin ko. But with Opo. God's grace and guidance, yun. Nakapag-decision po Yes. kayo ng maayos. And Yes, ngayon, na masaya ako ngayon. opo, ngayon, yun po yung kasi maganda talaga doon is yung mga nagagawa nating decision na minsan talagang susubukin talaga tayo pero at the end of the day, kapag yung si God mismo yung kumilos, talagang Tama yan. makikita mo yung yung value niya, yung essence niya sa huli. Actually, I was already feeling that yung uncertainty. 2008 pa. So, So, matagal dumaan po. pa yung 8 years. I only decided in 2016. So, from 2008 to 2016, that was 8 years, no? Na ang Opo, haba. opo. Kaya palagi ako nadidepress kasi minamind over matter ko. Opo. Yung, ito yung gusto ng puso ko, pero ang mind ko sasabihin niya, no. Nagtatalo po. Nagtatalo. Hanggang sa nagkasakit na ako. Parang feeling ko nga parang ako si Jonah. Opo. Si Jonah, sabi ni God, Jonah, you go to Nineveh. But Jonah did not follow Jesus. God. Opo. Tapos, nung nangyari sumakay siya, tatakas siya sa isang barko. Opo. There was this turbulence. Opo. Tapos, tinanong ng kapitan kung sino yung dapat wala doon. Opo. So, umamin siya. And then, he was thrown into the water at kinain siya. Opo. No? And then, nung nuluwas siya ng I'm not sure kung shark ba yun o dolphin natin tatawagin, he was in Nineveh. Na gustong-gusto ni God na doon siya pumunta. Opo. Pero ayaw niya kaya tumakas. Opo. Pero tingnan nyo, nakarating siya sa Nineveh, doon siya niluwa. Opo. No? So, ganun ang feeling ko. Patunay lang talaga, ma'am, na kapag kinukontra natin yung plano, hindi Oo. tayo, parang malabo yung success sa atin. Like, True. gaya nga po Tama. ng shinare nyo na, ayun nga, pag kinontra mo yung plano, parang, ay, malabo ka maging successful Oo. dyan. Kumbaga, meron ka mang personal plan, pero hindi pa rin yung masusunod at the end of the day. Mm-mm. Ang Tama. magpiprevail pa rin kung ano yung gusto ng Diyos sa iyo. Oo. Kaya ang lesson ko, lalo na ngayon, no? Lalo na nagkakaedad. When I make a decision, I really give them, To God. oo, kay God. Kasi alam ko, and I believe talaga, naniniwala ako, Opo. that God will really direct me. Opo. No? Ipapakita niya. At saka mapifeel mo yan, mapifeel mo at may mga gagamitin siyang mga agents na magsasabi Talaga may mga instrumento. na gagamitin. Bibigyan ka ng sign para malaman Imagine mo mo, kung ano yung magmamatter. nagkatabi pa kami ng kaibigan ko na, yun na nga, Assistant School Division Superintendent na siya, ha? Opo. Tapos yun na, tinanong ko, ano yung status ko? Kasi nga, sabi ko, nakalib lang ako. Isipin mo, nag-resign ako August 1. Opo. Binigay yung decision sa akin August 3. Opo. Kasi August 2, magmi-meet pa lang yung admin. August 5, nasubmit ko lahat sa DO, lahat ng papers ko nang walang problema. Talagang settled. Oo, settled lahat. Wala. So, ayun po, bilang pangwakas, ma'am, thank you for your inspirational
journey bilang isang guro. So, una kasi kala ko po na parang interesado na kayo dito sa career na to. Oo. Yung pala, Hindi. hindi. Oo. It's a process talaga na nangyaring from hindi mo gusto hanggang sa nagustuhan Naging mo. mahal And mo. ngayon, mahal mo and masaya ka na Oo. ginagawa mo. So, bilang pangwakas po, ano yung gusto nyong maiwan sa ating mga listener na parang message or words of encouragement na kung meron man silang mga na-encounter na struggles para Na problema ka na. opo, ganun. Para magpatuloy sila, Kagaya ng ganyan. sinabi ko kanina na ibigay lahat sa Diyos. Opo. Anong man yung gusto nilang mangyari, entrust them to God. Opo. Kasi ang Diyos talaga, no, lahat ng bagay will fall into places. Yun ang talagang paniwalaan natin. Opo. Talagang golden rule. Oo, Golden yun. rule. Oo, tama. Lalo na ako ngayong may edad na ako. Opo, opo. Ayun, Ma'am Pines, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo ng Thank you maliit din. na oras sa ating episode for today. And At napili mo ako. Opo. Ayan, sa ating mga live viewers, see you sa ating mga susunod na episode. And muli, magandang araw.